Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Melissa sa lahat po ng mga baguhan. Welcome po sa channel po natin. Tawagan niyo lang po akong Ate Mel and lahat po ng aking contact number, ang aking Facebook account is nandyan lang po sa baba po ng description nitong video na to. And today is actually Libra. Nasa pangatlong series po tayo ng ating tawas. So let's continue. And yeah, so bago po natin gawin po lahat, no, let us pray. Samahan po ninyo ako. Diyos sa mga makapangyarihan po sa lahat, maraming salamat po sa biyayang bigyan niyo sa amin. Basta-basan mo po ang bawat pangalan neto. Cristatem Misum Christi, Pater Salvame. Cristatem Misum Christo, Pater Salvame. Cristatem Misum Christi, Pater Salvame. Paternum Deum Christum Salome. Cristatem Christum Igusum, Jesus Nazareno. Redilius Trustum Christum Di Prunus Trustrum Ominit Salvame. Salvame salva Igusum. Basbasan mo po din ang bawat isa sa amin na nanonood, sa lahat po ng Libra na nandito po ngayon. Alisin mo po ang lahat po ng nararamdaman nila sa pangitan po ng pangalan mo, Yalhey, Wabhey. Alright, Libra, kumusta ho kayo? Actually, ito lang ang pinagsisikapan ko talaga po na maka-upload po ng tawas kasi marami po kasi nakaabang. And marami po sana akong gustong gawin, no? Kung gusto niyo mag-join po sa akin, may mga I don't know, dito kasi sa YouTube ko I'm almost 80,000 subscriber, pero yeah, 79 pa naman, no? Malapit na tayong maging 80 like that, no? 80,000 subscriber, pero ang sa akin lang po is like I really want to grow community, no? So hindi kasi ako makaka-live, I don't know why, no. So I'm trying to create another account po sa YouTube. Madali lang naman po ang pagpadami po ng subscriber, no. So now if ever meron na po akong FB page na kung saan nagbibigay po ako doon ng reading. So mag-ano po kayo doon, or mayroon po akong topic doon about sa mga pampaswerte. Sa lahat po na nakakuha sa akin ng mga pampaswerte po is doon ko po ito nila-live, no, kuminsan, no. Okay, so guys, Libra. So ang gagawin natin sa ngayon, yung unang natin is sa kasalukuyan. Tingnan natin yung kasalukuyan niyo, kung ano po nangyari po sa inyo. And this is tawas, so sakit po ang ating titingnan, no. And I will have, okay. So dito, kung makikita ko dito, merong dumikit na isa. Alright, so tatlo. Meron akong na-insert na isa. Now, kung titingnan ko dito guys, no, maliban sa masakit na paa, o sabihin po natin na diabetes po na hindi po talaga bumababa, hindi rin tumataas. Kumbaga sa akin parang steady talaga na meron kayong sugar, mataas po ang sugar level ninyo. Ito po'y dahilan po sa isang mataas po na entity na nakakulong sa katawan nyo, no? And kaya po nagkakaroon kayo ng diabetes, hindi po kayo yan. May isang nilalang na trap sa katawan po ninyo. Kaya po ikaw lagi pong may nararamdaman. Like po may sakit, pa iba-ibang sakit, no? And ito po'y gawa po ng isang sage or hindi po siya manggagamot, kundi isa po siyang mahika. Kumbaga mahikang itim, and gumamit po siya ng kapangyarihan po sa dagat, no? And yan. So ang gagawin po natin, kaya po kuminsan po merong rashes, as I said, yung diabetes na hindi po siya bumababa, tumataas, no, Libra. And while meron, ito kasi I don't know if it is you, no, or meron kang kinulong po na isang diwata sa pamamagitan po ng orasyon. Pwedeng kayo nun. And eto po siya is gumaganti sa'yo, no, or something, sabihin po natin na ikaw, no, dahil po sa masamang iniisip mo, no, and eto kasi yun, dahil po sa masamang iniisip mo na parang I would say guys na meron kang trauma, or meron ka po talagang yung bagang hinanakit, no, na hindi maalis-alis sa'yo. Ito yung nararamdaman ko, Libra, na para pang in your mind talaga pong vigilante ka o vigilant, or like binabantayan mo talaga kung anong meron ka na hindi maagaw ng iba, no. And ito kasi is death actually, no, and hostisya.
So both this is major arcana na parang kumbaga sa akin, this is your mind, no? So kaya po kahit sabihin po natin na may sakit ka, sabihin po natin na yeah, yeah, consciously parang nararamdaman mo lagi kang may sakit. Pero actually hindi lang 'yun. Ang espiritu mo is malakas siya, no? And kung ano yung meron ka talaga mong binabantayan mo siya, no? Hindi mo iniinda yung nararamdaman mo. Because ang nararamdaman mo sa totoo lang, as I said, hindi ikaw yon kundi isang diwata o isang engkanto na ikinulong mo. And na right now is like humihingi siya ng hustisya. And kaya ka po lagi pong may masamang nararamdaman. I cannot say na merong ibang taong gumawa nito. I would really say na ikaw lang po to. No, baka po nagkaroon ka ng trauma, meron kang hinanakit, meron kang galit, and dahil po doon nagawa mo ito subconsciously, ibig sabihin hindi mo alam. But ang nakikita ko sa inyo guys is like sometimes po mahirap siyang paniwalaan na tayo lang ang may gawa po ng ating karamdaman. Pero deep inside alam mo, no, alam mo meron kang hinanakit, meron kang masakit na pinagdaanan. That's why I said trauma, no. Masakit na pinagdaanan, no. Tingnan natin yung nakaraan mo po, no. Libra ha. So nung nakaraan, yeah, is about sa lupa, no, lupa. Okay, now ang makikita ko dito like yeah, lupa siya. Sabihin po din natin na may tubig, sabihin po natin na nung nakaraan kasi is like Ace of Cups, no? The water of life, no? Parang kumbaga sa akin, nung nakaraan mo, grabe po yung lungkot mo. Malungkot ka talaga ng mga this is your life right now, or etong past mo na nakaraan, pwede kong masabi sa iyo na ano, like paulit-ulit, no, like paulit-ulit po na trauma, o sabihin po natin na sobrang lungkot mo, no. Libra, actually ang Libra is an air, no? Pero binalot ka ng lungkot, water, no? Parang natalo ka na yung emosyon, no? And ito yung nakaraan mo last time, and dahil po ito sa hinanakit mo sa iyong magulang, no? Magulang, no? Yung bagang parang pinahirapan ka nung maliit ka pa, no? And ito yung nakita ko dito, like is it like maliit ka pa, no? Grabe yung panghihirap sa iyo, and katawan mo lagi kang napapalo. Ito yung trauma na nakikita ko. And in your mind last time, no, parang hindi ka nakakalabas, di ka malaya, no? Lagi kang napapagalitan, lagi kang nakatali, lagi kang nakabind. Kaya po sa ngayon po, meron ka po talagang galit, no, na hindi talaga maalis-alis, no. And ewan ko guys, no, sa Libra ngayon, talaga pong malalim po ang card ninyo, no. And I don't know if ever po guys, no, you can come to me. I hope na nandito naman po ako, no, na mapapakinggan ko po kahit papaano yung mga nararamdaman niyo, yung hinaing ninyo sa buhay. Kasi malalim po ang nakita ko ngayon sa Libra. Malalim po talaga siya, no. Ang Libra, definitely, ang Libra supposed to be is yan, yung babae na may hawak po ng timbangan. Kaya kuminsan kasi, and Libra is an air sign, no? So, kuminsan, maano sila pag maghihigante, yung parang naghihiganti ka kasi ngayon. And dahil po ito sa mga dinanas mo nung nakaraan, or like yung bata ka pa, like marami kang, I would say na meron kang karanasan po na hindi mo nasabi kahit na kanino. And itinago mo lang po talaga, din hanggang sa ngayon is hindi mo alam na nag-accumulate po ito sa iyo, no? Dahil sa galit mo, no? Dahil po sa hinanakit mo. Okay, in the future, may nakita po ako dito. Yes, hopeful ka, no? Sana po nung malaman mo, like palayain mo siya, no? And well, I would say, sentro ng card mo is the star, hopeful, no? And kung minsan
yung alam mo parang naririnig kita ngayon. Yeah, tama yung mga sinasabi mo. And I wish I could do that. I wish na maibalik ko siya dati, but babalik ka dun sa dati. No, talaga pong mas nakikita ko na mas galit ka po talaga. No, galit ka talaga, no. Yeah, you see that is an hopeful card. And talaga pong galit ka talaga. Deep inside, grabe po yung galit mo. And kaya po minsan sabihin po natin na dito, no, lalo ng kung minsan I don't know if umalis ka sa inyo nung maliit ka pa and nagtatrabaho ka in a very young age. Sa ngayon po, balance. Actually, ginagawa mo naman po. Actually, this card is the same. Actually, sa conscious and subconscious, no? Ito kasi is like parang binabalanse naman niya lahat. Gusto niyang makaalis, gusto niyang, kasi the lovers is also symbol of whether you choose to stay or you choose to let go. And also this symbol is the same as balance, no? Parang ikaw Libra, alam mo ang ginagawa mo and although binabalance mo yung life mo. Actually, this card na future mo is maganda na siya, no? Like, nagkakaroon ka ng pag-asa. Yeah, like say, napanood mo ang video to, nagkakaroon ka ng pag-asa, no? Actually, binabalance mo siya. I will not say, Libra, na you are wrong or mali ang ginagawa mo. No, no. Ang puso ko actually is nasa sa'yo, no? Yung parang kumbaga sa akin, I know, I feel how you feel, no? Nararamdaman ko yun. Kasi nga po, as I said, grabe ang trauma mo. Binabalanse mo ang lahat. You're not really concerning about money, about your career, about love life, about just nothing. Parang manhid ka na, no? And you also not expecting so much. Parang alam mo na ang buhay mo sa ganito kasi ganito ka, ganyan ka. And you decided to be this way. And ang lalim ng card ng Libra ngayon, no, hindi ito isang sakit kundi parang kumbaga sa akin is mga trauma na tinago mo very long time and talagang matindi ang pagkatago mo kasi no one really knows. And although sabihin natin na ikaw po yung nagsasuffer, like say, meron kang diabetes, meron kang sakit po na binabalanse mo lang. Pero in the future, kasi as I said, ang entity na to, hindi ikaw ang may sakit, kundi siya. Dahil po yun sa galit mo. Since na nasa katawan mo siya, so lahat po ng galit mo, nararamdaman niya. Ito po ang papel po ng ating mga elemental. That's why inaano ko sa inyo kung bakit mahal na mahal ko ang kalikasan. Kasi po, is vice versa. Kung ano po yung galit mo sa puso mo, sa kanila yun tatama. And dahil po may sakit na po sila, so parang ikaw ang may sakit. And I would tell you, I don't know, meron kang rashes, but actually hindi talaga ikaw to. Maybe kung maalis po siya sa katawan mo, and it takes times to heal, and also you also need to heal yourself. Parang kailangan mo ring gamutin ang sugat sa puso mo. No, ang sugat sa pagkatao mo, gamutin mo siya para po kahit papano walang entity na babalik sa'yo. Okay? Malalim ito guys. I hope na naiintindihan mo. Sa Libra, and matindi po talaga ang nangyari sa'yo. Kasi itong entity na sinasabi ko sa'yo, kapatid mo siya sa katawan. Isa siyang diwata, no? And marami kang kaibigan ng mga diwata, like napapalibutan ka ng dewending iba-iba ang kulay, which actually nagbabalance sa life mo. Kung minsan binibigay din niya ang gusto mo, kaso lang galit ka pa. and to think and to think na actually ang God ang nagpaparusa sa atin if yun siya ang nagbibigay sa atin lahat. The concept is so wrong actually. And so that's why I said marami kang kasabay, marami kang kasama ng mga dewende, tumutulong sila sa trabaho. Meron ding malaking entity po na hindi naman siya masama, o pag hindi mo siya ginagamit sa masama, hindi naman siya masama guys, pero umaano siya sa'yo. Like tumutulong din siya sa'yo. I tell you, lahat ng entity,
kaibigan ko. Sabihin natin na isang diwata, ang diwata po is magiging hindi maganda kapag gagamitin mo siya sa hindi maganda. So, nasa sa inyo yun. Paano mo gamitin ang lahat po ng entity? Whether gamitin mo siya sa masama, so magiging masama siya. And kung gagamitin mo siya sa mabuti, so magiging mabuti siya. The same thing with our gods, actually. Kaya nga, kaya nga nagkasakit ako. Alam niyo ba kung bakit? Because I asked, bakit ang Panginoon ko, ang Diyos ko, ginagamit sa masama? Ang sagot naman po sa akin is like, dahil gusto niya. So, nasa sa iyo yun kung paano mo sila gamitin. But, Libra, hindi ko sinasabing, hindi ko nakikita dito na ginagamit mo sila sa masama. Ito'y dahil sa trauma mo. Ito'y dahil po sa sakit na nararamdaman mo. Sila po ang nagkakasakit. Okay? Thank you very much for watching. I love your story, Libra. No? Malalim siya, no? Masyadong malalim. Okay, guys. Thank you so much po. See you again next time.